Hi, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo ka-coffee. Ayan, yung mga nakatutok sa atin. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Good morning, good morning, good morning, good morning. Oy, may hindi pa po naka-move on. May mga bagong revelasyon pero lumang konsepto. Paano ba yan? May mga bagong sinasabi itong si Roque pero luma na. Paulit-ulit na. Patungkol po yan sa 2022 elections. Yung narrative nila na hindi daw po mananalo si PBBM kung sakaling hindi siya sinuportahan ni Inday Sara Duterte. Nabuhay na naman, Diyos mio, Marimar. 2025 na, Hari Roque. Yan pa rin ang narrative ninyo. Mag-isip-isip naman kayo ng bagong narrative para makakuha kayo ng suporta. Ilang taon na ang lumipas, 3 taon na mahigit ang lumipas. Ang kwento nyo, nandiyan pa rin na hindi daw mananalo sana si Marcos kung hindi sinuportahan ni Duterte. Kaya dapat daw si Sara Duterte na ang tumakbo sa pagka-presidente ng 2022. Bakit di nyo kasi ginawa? Ewan ko sa inyo. Ba't di nyo ginawa? Tapos ngayon nagsisisi kayo. At paulit-ulit yung sinusumbat. Totoo ba? Ba't hindi kayo nagsitakbo? Ngayon, dihado kayo, ayan, sumbat na kayo. At hindi lang yan, ito yung bago. Luma kasing narrative yan, pero paulit-ulit nilang ginagawa. Ito yung bago. Ina-attribute nila, o kumbaga, hindi directly saying, no, pero sinasabi nila na si Sara Duterte ang nagpanalo din kay Risa Ontiveros. At sinuportahan din daw si Leni Robredo. Wow, edi wow. Superpower pala si Sara Duterte. Si Sara Duterte pala, factor pa sa pagkapanalo ni Leni Robredo noong ito tumakbo sa pagka-vice-presidente noong 2016 at si Senator Risa Ontiveros naman sa pagka-senador. Wow! Ang lakas pala ni Inday. Iba? Sige, pakinggan natin ka-coffee itong sinasabi ni Harry Mau na hanggang ngayon pugante pa rin. Si PBBM kung hindi din kinampanya ni Inday Sara sila, hindi naman mananalo yan si PBBM kung hindi din kinampanya ni Inday Sara sila may aminado. Hindi naman mananalo yan si PBBM kung hindi din kinampanya ni Inday Sara sila na may aminado na talaga naman kaya nilang pinag-usapan ang ating VP Sara na maging VP ni Presidente Marcos mahihirapan silang talunin si Leni dahil hindi naman nila makukuha yung vote. Anyari? Nakiusap daw yung kampo ni PBBM na tumakbo bilang vice ni si Inday Sara Duterte dahil hindi raw po nila matatalo. Hindi raw po matatalo ni PBBM si Leni. Haroke, tingin-tingin ka ng resulta ng eleksyon. Ilang milyon na ba nakuha ni Leni? Wala pa nga sa kalahati. Sa nakuha ng kalahati ba o more or less half sa 31 million votes ni PBBM? Paano mo sinabi na hindi sila mananalo kay Leni Robredo? Nananaginip ka ba ng gising dyan? Isa pa. Sa Visayas at Mindanao kung wala si VP Sara. Hindi naman mananalo yan si PBBM kung hindi din kinampanya ni Inday Sara at sila na may aminado na talaga naman kaya nilang pinag-usapan ang ating VP Sara na maging VP ni Presidente Marcos mahihirapan silang talunin si Leni. Wow. Dahil hindi naman nila makukuha yung boto sa Visayas at Mindanao Wow. wala si VP Sara. Wow! Wow! Pag-aari ni Inday ang Visayas, pag-aari ni Inday ang Mindanao, at hindi makakakuha ng boto dyan si PBBM kung wala si Sara. Excuse me. Kapal na mukha ni Roque dito, ha? Ina-attribute mo lahat kay Sara, yung boto ni PBBM dyan sa Mindanao at Visayas dahil lahat yan kay Inday Sara Duterte. Nako, malabo-labo sa katotohanan yan. Magising kayo sa imahinasyon ninyo. Na yung mga nakalaan ng eleksyon, ang totoo niyan, baka tinulungan pa nga. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung bago sa luma nilang kwento. May bago, dinagdagan, nag-develop yung kanilang narrative. Si Risa Ontiveros ngayon, ina-attribute nila kay yung pagkapanalo ni Risa Ontiveros at ni Leni Robredo kay Inday Sara Duterte din. Superpower talaga to si Inday. Pakinggan natin. Marcos, mahihirapan silang talunin si Leni dahil hindi naman nila makukuha yung boto sa Visayas at Mindanao kung wala si VP Sara. At ang duda ko nga, yung mga nakalaan ng eleksyon, ang totoo niyan, baka tinulungan pa nga ni VP Sara itong si Leni dahil inamin na yan itong sa hearing minsan na tinulungan din niya itong Risa Ontiveros sa eleksyon kung saan finally nanalo Risa Ontiveros. Wow! Insulto to sa mga supporters ni Leni, ha? Baka tinulungan pa nga ni VP Sara itong si Leni dahil inamin na yan itong sa hearing minsan na tinulungan din niya itong Risa Ontiveros doon sa eleksyon kung saan finally nanalo Risa Ontiveros, no? Wow! Hoy, mga fans ni Risa Ontiveros, mga dilaw, magkomento kayo dyan. Anong sasabihin ninyo? Mukhang
utang na loob nyo pa, mga supporters ni Leni, supporters ni Risa Ontiveros, mukhang utang na loob nyo pala yung kay Sara Duterte dahil tinulungan eh. Kung hindi pala kayo tinulungan, hindi kayo mananalo. Ganyan kahibang itong si Roque. Aba, ang tindi ng claims mo dito ah. Ano pinaghuhugutan nito, Roque? Ang lakas pala ni Inday. Doon sa election po Bago to ka coffee. Yan, 3 hours ago lang tong post na to. Sa election po sa... Aba, malakas pala talaga si Inday Sara Duterte. Superpower pala. Kung sino yung sinuportahan ni Inday Sara Duterte, nananalo. Si Leni Robredo noong 2016, sinuportahan, nanalo. Si Risa Ontiveros sa pagkasenador, nanalo. Si PBBM ng 2022, nanalo. Ito gawin nyo. Sige, magkaalaman tayo. Suportahan ni Inday ang PDP laban senator. Suportahan niya si Philip Salvador para manalo. Suportahan niya si Kibuloy para manalo. Si Jimmy Bondoc, suportahan niya para manalo. Kasi yan yung claims ninyo eh. Na ganyan kalakas si Sara Duterte. Yung mga sinusuportahan niya nanalo, yan ipakita ninyo kung talagang totoo. Kung ganyan makapangyarihan itong si Sara Duterte o talagang hibang lang tong si Roque sa kanyang mga ilusyon. Ang lakas pala ni Sara. Bagsak nga ang rating eh. Ito pinipeke nyo na nga eh. Mga trolls ninyo, pinipeke na yung resulta ng survey. May mga art card na kayong ginagawa para palabasin na mataas ang rating ni Sara. Inadiskubre ng Okta. Oy, peke yan wala kami ginagawang ganyan Higher ratings for VP, fake news, sabi ng Okta. Wala na kayong ibang magawa. Bagsak na kasi si Inday at na-impeach na sa House, makukonvict pa sa Senado. Bagsak na ang rating, wala na nagtitiwala sa kanya. Meron mangilan-ngilan na nabubulag pa rin. Kaya pinipeki na pati sa survey. Nahuli kayo ng Okta. Headline ng Philippine Star. Higher ratings for VP, fake news, sabi po ng Okta. The Okta Research Group, The Okta Research Group yesterday denied social media posts claiming that it has conducted a February survey showing that Vice President Sara Duterte obtained higher trust and performance ratings than President Marcos. Hibang na talaga kayo dyan, Wala na kayong ibang maisip. Kaya gawa na kayo ng kwento. Mas mataas daw po ang trust rating, mas mataas daw po ang performance ni Inday dito kay PBBM at ginamit nyo pa yung Okta. Naku po. Sana sa Publicos Asia nyo na lang ginawa kasi expected naman yan na mataas yan dyan. Baka mag 100% pa yan kung sa Publicos Asia kay Malutikia yan Sabi ng Okta, we want to clarify that this claim and the alleged survey are entirely false. Hindi totoo yung survey na inilalabas ng mga kampon ni Digong na mataas daw po yung rating ni Sara Duterte. We want to clarify that this claim and the alleged survey are entirely false. Fake news. Okta Research has not conducted any such survey. Sabi po ng Okta. Anyari sa inyo? Wala nang ibang maisip na paraan? Gagawa na ng fake news? Aba, matindi. Okta urged the public to refer to the group's Facebook page to verify its survey results. Kasi ang gagawin nila yan, gagawa-gawa ng mga peking art card. Tapos ipopost nila yan sa mga fake social media pages nila. Yan, lakas ng survey ni Sara. Siyempre, yung mga trolls nila, yung mga influencers nila, i-highlight nila yan. Magko-comment sila. Sa kabila ng mga nangyayari, etc. nananatiling mataas daw po yung rating ni Inday Sara Duterte. Imahinasyon nyo. Gawin nyo na sarili ninyo. Huwag nyo nang idamay ang Okta. Sisiraan nyo pa ang reputasyon ng Okta. Okta urged the public to refer to the group's Facebook page to verify its survey results. Correct. Huwag kayo maniniwala sa mga art card kasi ang ginagawa nila, pinagmumukha nilang totoo. Gumagamit yan sila ng mga template na ginagamit po ng mga art cards ng legitimate media organizations. Halimbawa ng GMA, PTV, TV5. Kukunin nila yung mga format, yung template, yung color, tapos palalabasin nila doon na mataas yung survey ni Inday. Peke yan! Ginamit nyo pa yung Okta. Buti na monitor ng Okta. It said media organizations and the public can also verify the authenticity of any survey results by directly reaching out to them. Huwag kagad maniniwala. The latest survey results on satisfaction and trust rating of top government officials released by Okta were conducted from November 10 to 16, 2024 ito. O biruin mo?
November pa yung latest nila. Tapos ang pinapalabas ninyo, itong February, may resulta na ng February at ang taas ni Inday Sara Duterte, abahibang na kayo dyan. It showed Marcos obtaining a satisfaction rating of 64% and trust rating of 65%, higher than Duterte's 48% and 49% respectively. O ba, baliktarin nyo pa ang sitwasyon. Si PBBM 64, si Inday Sara 48% lang ang kanyang trust rating. Tapos binaliktad nyo para sa February naman daw, para pabanguin si Sara. Oh, trust rating 65, 48 lang si Inday. Ang laki ng diferensya. Pagdating naman sa satisfaction rating pala yan, 64 si President and 48 si Inday. Pagdating sa trust rating, 65% si PBBM and 49% lang si Sara Duterte. Tapos dudukturin nyo na. Aba, anyari sa inyo? Ang gawin gawin nyo yung tama. Huwag na kayong gumawa ng mga peke-peke. Kasi kung hindi kayo mag-fake news, baka maawa pa sa inyo taong bayan, suportahan kayo. Hindi naman lahat, may mga ilan-ilan, suportahan kayo dyan. Iboto yung inyong senatorial aspirants. Kasi malaking laban ito ngayon. Itong 2025 elections, malaking factor to. Dahil posible, kung mag-proceed yung impeachment trial ni Inday Sara sa 20th Congress, malaking factor yung mga senador na bagong lukluk. Dahil sila ang boboto O yan, para makakuha pa kayo ng boto. Pero kung ganyan ang gagawin ninyo, fake news kayo ng fake news, wala mangyayari sa inyo. Kakamutin talaga kayo sa kangkungan yan. Matatanggal yan si Inday Sara na vice-presidente ninyo. Magbago-bago na kasi kayo. Masyado kayong gahaman sa kapangyarihan O tingnan niyo, bumabalik sa inyo. Ang karma bumalik sa inyo. No. Gusto niyong patanggal si PBBM dahil weak leader si PBBM. Pinag-resign ninyo sa Maisog Rally. Si Roque nagsisigaw yan ng kung ano-ano. Bangag kung ano-ano. Naggawa kayo ng fake news, fake video na gumagamit ng coke para masira yung tiwala ng taong bayan. Tingnan mo, bumalik sa inyo. Kayo ang tinamaan. Kayo ang nasa pool sa fake news ninyo. Sinong dihado ngayon? Di kayo. Sinong impeach? Si Sara. Kauna-unahang vice-presidente o ina-impeach. Karma nyo yan Kasi hindi kayo marunong maghintay ng tamang pagkakataon ninyo. 2028 sa inyo sana yan Sinayang ninyo yung chance ninyo dahil masyado kayong na-excite. Kasi akala nyo weak yung presidente. Akala nyo weak si PBBM. Bobola-bola ninyo. Mapapaikot ninyo. Mapagre-resign ninyo. Aba, nagkakamali kayo at nagkamali kayo and you have to accept the truth. Yan yung katotohanan. Nagkamali kayo ng binangga. Kasi yung akala nyong weak, akala nyong kalmado, kaya palang mga gat. Ay, sa pool, karma is real. Ang bilis ng karma. O siya, sige, i-komento ang inyong mga opinion, reaksyon. May mga gusto kayong sabihin dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, nakikinig po sa atin sa Facebook, pasuyo na lang ka-coffee. Like and follow yung mga nasa Facebook. Mga nasa YouTube, click na po na subscribe dyan sa baba and hit the notification icon para updated rin po kayo sa ating mga bagong upload. Again, pansamantala muna magpapaalam sa inyo. See you sa ating next video ka-coffee. Paalam po sa inyo. Bye-bye.